Lower GI tract. Ang ibabang sistema ng panunaw na kilala rin bilang malaking bituka ay huling bahagi ng sistema ng panunaw. Ito nagsisimula sa cecum na nakakabit sa maliit na bituka hanggang matapos sa rectum at anus. Ang sistema pangunahing bahagi ng ibabang sistema ng panunaw ay inat ang cecum. Ito ang unahing bahagi ng malaking bituka. Ang cecum ay isang maliit na bulsa nagsisabing koneksyon sa pagitan ng maliit na bituka at malaking bituka. Dito nagsisimula ang proseso na nagsisipsip ng tubig at electrocyte mula sa undigested na pagkain. Sunod ang colon. Ang colon ang pinakamahabang bahagi ng malaking bituka. Dito nahahati ang apat na bahagi, ang ascending colon. Ang ascending colon ay tumataas mula sa cecum patungo sa atay. Sunod ang transverse colon. Ang transverse colon ay tumatawid sa tiyan mula sa kanan patungo sa kaliwa. Sunod ang descending colon. Ang descending colon ay bumababa mula sa kaliwang bahagi ng tiyan patungo sa pelvis. At last, ang sigmoid colon. Ang sigmoid colon ay ang L-shaped na bahagi ng colon na nakakabit sa rectum. Ang colon ay mahalagang papel sa pagsisip ng tubig at electrocytes, pagbuo ng dumi, at paglipat ng dumi patungo sa rectum. Sunod na bahagi, ang rectum. Ang rectum ay huling bahagi ng malaking bituka. Ito ay isang tuwid na tubo na naimbak ng dumi dito bago ito mailabas sa pamamagitan ng anus. Sunod naman, ang anus. Ang anus ay pagbubuka sa dulo ng sistema ng panunaw. Ito ang isang halamnan na nagkokontrol sa paglabas ng mga dumi. Ang mga sakit o kondisyon na naapektuhan sa pagsistem ng sustansya. Ang sumusunod na sakit at kondisyon ay maaaring nakaapekto sa pagsisip ng sustansya sa ibabang sistema ng panunaw. Una, ang celiac disease. Ito ang isang autoimmune disorder na dudulot ng pisala sa lining na maliit na bituka kapag nakakain ng gluten. Sunod ang Crohn's disease. Ito ang isang nagpapaalam na sakit sa bituka na nagdudulot ng pamamaga ng lining ng digestive tract. Sunod ang ulcerative colitis. Ito ang isang nagpapaalap na sakit na bituka na nagdudulot ng pamamaga ng lining colon. Sunod ang irritable bowel syndrome or IBS. Ito ay isang karaniwang kondisyon na nagdudulot sa mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi, at bloating. Short bowel syndrome. Ito naman ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang isang malaking bahagi ng maliit na bituka ay tinagal. Ang gut microbiome at ang kahalagahan nito. Ang gut microbiome ay ang koleksyon ng mga bacteria, fungi at ibang microorganism na naninira sa digestive tract. Ang gut microbiome ay mahalagang papel sa pagtunaw ng pagkain. Ang bacteria na nasa gut microbiome na tumutulong sa pagtunaw ng carbohydrates, protina at taba. At pagsipsis. Sunod ang pagsipsis ng sustansya. Ang mga bakterya sa gut microbiome tumutulong sa pagsipsip ng bitamina at mineral. Sunod ang pagpapalakas ng immune system. Ang gut microbiome ay tumutulong sa pagsasanay ng immune system sa pagprotekta sa katawan mula sa mga sakit. Sunod, paggawa ng bitamina. Ang ilang bakterya sa gut microbiome ay gumagawa ng bitamina tulad ng vitamin K at vitamin B12. Sundaman, mga uri ng dumi at mahalagang implikasyon nito. Ang hitsura ng dumi ay maaaring magbigay ng pahiwatig tungkol sa kalusugan ng digestive tract. Ang mga sumusunod ay ang uri ng dumi at ang implikasyon nito. Type 1. Tulad ng mga mani. Ito ay nagpapahiwatig na paninigas ng dumi. Type 2. Tulad ng sausage na may mga bitak. Ito nagpapahiwatig na paninigas ng dumi. Type 3. Tulad ng sausage na may mga bitak. Ito ang nagpapahiwatig na normal ang dumi. Type 4. Tulad ng saging. Ito ang nagpapahiwatig na normal ang pagdumi. Type 5.
malambot na piraso. Ito ay pahiwatig na normal sa pagtumi. Type 6, malambot na tumi na may mga piraso. Ito ay papahiwatig ng pagtatay. Type 7, tubig na dumi. Ito nagpapahiwatig ng pagtatay. Mga pagkain ng isang malusog sa ibang sistema ng pananaw. Ang mga sumusunod na pagkain na maaari makatulong sa pagpanatili ng isang malusog na ibang sistema ng pananaw. Una, prutas at gulay. Ang mga prutas at gulay na mataas sa hibla na tumutulong sa pag-regulate ng pagdumi. Mga butil na buto. Ang mga butil na buto ay mataas din na hibla. Mga pagkain na mayaman sa probiotics. Ang mga pagkain na mayaman sa probiotics ay naglalaman ng mga kapakipakinabang na bacteria na tumutulong sa pagpapanatili ng isang malusog na gut microbiome. Mga pagkain na mayaman sa prebiotics. Ang mga pagkain na mayaman sa prebiotics ay naglalaman ng sustansya ng mga nagpapakain ng papakinabang sa bacteria sa gut microbiome. Ang iba pang sistema ng pananaw ay may halagang papel sa pagsipsip ng sustansya, pagbuo ng dumi, at pagpapanatili ng isang malusog na gut microbiome. Ang pagkain ng isang malusog na dieta na pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay ay mahalaga para sa pagpanatili ng isang malusog na ibang sistema ng pananaw.